Congratulations dito sa ating mga kausap. Unang-una ha, congratulations muna. Dahil nakapasa na si Sol sa board exam. Pero, kasabay po niyan, ay hiniwalayan siya ng kanyang live-in partner na si Luna. Naku po. Plano na sana mag-propose ni Sol dito kay Luna. Pero, napurnada dahil tapos na raw ang kanilang relasyon. Aminado naman itong si Sol na masyado siyang naging dependent na rin kay Luna at naging kampante sa takbo ng kanilang pagsasama noon. Kaya kausapin na nga natin, ba't naman ganun? Kung kailan nakapasa na rin sa board exam, baka naging busy, iniwan, yun nga ba talaga ang dahilan? Mula po sa Cavite, 24 years old, Sol, magandang tanghali sa'yo. Hello po, magandang tanghali. Oo. Sol, pare, kumusta muna ang lagay nyo dyan sa Cavite, ang mga pag-ulan dyan? Ito po, maulan, madilim, tapos naulan, tapos may lalakas na naman. Oo. Saan ka predicted po eh. Saan ka dyan sa Cavite? Sa ano po eh, dito may San Francisco. Okay. Hindi naman tumataas yung mga tubig. Hindi naman po, yung ano lang po, yung gas lang yung tumataas. Presyo lang ng gas ang tumataas. Ewan ko sa'yo. Ay siya, Sol. Sige. Batang-bata ka pa lang, ha? Ano bang kurso ang tinapos mo? Para saan ba yung board exam na si Luna po yung... si Luna pala, yung pumasat sa board exam. Okay, nakapasa sa board exam itong si Luna, tapos ikaw, iniwan na ngayon na nakanganga. Okay? Kwentuhan mo nga kami. Nag-aaral pa rin po kasi ako ngayon. Nag-aaral pa rin po ako ngayon. Yan, kwentuhan mo nga kami, paano ba nagsimula ang relasyon nyo, Sol at Luna? Nag-start po ito ng pandemic po talaga. Ay, unexpected po talaga yung nangyari sa amin. Through Facebook, nag-usap kami, gano'n. Hanggang sa, nalaman ko na same school din pala kami ng senior high. Same group of friends din po pala. Hanggang sa sobrang tagal ng pag-chat namin, nagkagustuhan na rin po. Ganun. Ayun. Okay. So, talaga naman dumaan din kayo. Well, pandemic, ibig sabihin yan, medyo online muna yung naging ligawan nyo noon. Hindi kayo masyado magkapangita, ano? Pagkatapos niyan, hindi mo siya maalala na nakita mo sa school noon? Nakikita ko po siya dati sa school noon. Hindi ko lang siya in-expect na siya pala yun na dahil gumanda. Po. Hindi naman po. Kasi, kasi parang pag ako kasi nasa school, parang, lang ako, tingin-tingin lang. Hindi ako nakikipag-interact sa mga tao. Nahihiya din ako eh. Nakita ko lang siya, palakad-lakad sa mga hall. Okay, siya pala yun. Ang galing. Ba't palakad-lakad lang? Di siya umuupo sa mga sa mga classroom? Lakad-lakad lang? Ano po kasi? Kating-kating? Busy po kasi siya sa mga kasi siya sa science department siya, kaya ganun. Okay. Hindi pa, syempre as compared to you, medyo mas outgoing itong si Luna, 'di ba? Yan yun tama ba? At ikaw naman, nandun lang sa isang sulok na parang si Kuya Poy lang rin nung nag-aaral. Tahimik lang dyan, patanaw-tanaw, patingin-tingin, pag di mo kinausap, hindi lang rin naman magsasalita. Di ba? May mga ganyan talaga ganun po mismo. Yun Okay, nagkakilala na, nagkaligawan, gaano katagal ang ligawan na nangyari? Siguro mga 1 month po, 1 month. Usap po. Tapos nung na-list po yung pwede nang lumabas yung pandemic. Yun po, nagkita na kami ng personal. Magkalapit lang din kayo ng tinitirhan? Magkalayo po. Magkalayo pa. Actually, yung time po actually siya po yung pumunta sa amin. Nung time po na yun, pauwi po siya nung gawa ng mag-a-apply po dapat siya sa work ng pandemic. Sabi ko, bakit hindi mo siya mag-aaral? Sayang naman. Ayun po. Yun, na-push ko siya mag-aaral. Ayun. Okay. So, ikaw pa pala ang isa sa nag-push sa kanya na ituloy lang yung pag-aaral. Ano ba to? Sa college na to, no? Sayang po kasi.
College po. Ayan, sa college po kasi mas maganda rin yung work pag may degree siya. Okay, eto na. Naging kayo na. Kalaunan. Apa. Yan. Gaano katagal na naging kayo? Nag-live-in ba agad kayo nung mag-on kayo nitong si Luna? Ay, hindi po. Ano po, siguro mga 1 year po kami hindi nag-live-in. Tapos nung parang nag-stay ako sa kanila ng weekends din eh. Tapos pag-uwi ng kuya niya nung Sabado, na-quarantine siya. Na-quarantine yung kuya niya. So, tendency, hindi ako makaka-uwi ng linggo. So, pinaalam ko sa mother ko na baka 1 month ako mag-i-stay doon. Naku po, ayan na nga. Tapos nagpadala na lang ako ng magpadala po ako ng mga damit sa kapatid ko. And yun po, hanggang sa, tumapos po yung 1 month, parang okay naman para may katulong din siya dito. Nagpaalam na po ako sa parents na mag-stay. Siyempre po, una po nagpaalam ako sa mother niya. Sa parents ko. Yes. Okay naman. Pumayag naman. Mga magulang mo at mga magulang niya. Sige na, dito na. Total, nandyan na bahay din nila yun, ano? Yung tinigilan nyo? Meron naman kayong espasyo ron. Wala namang problema sa pakikisama mo doon sa mga biyanan mong hilaw noon. Wala naman po. Wala naman po. Actually, yung mother niyo po kasi is OFW, kaya talaga niya natulong sa bahay. Kumbaga nakakaalalay ka rin. 'Di ba? Hindi kasi yung iba alam mo kapag pinatutuloy na sa loob ng bahay, nag-iiba na rin yung ugali eh. Ultimo pati yung dating mga nakatira doon. Ayan, sorry para doon sa ibang mga nakikinig, pati yung mga dating mga nakatira roon, tila sila pa yung naki-question. Ako ba nakikitira o pinatira ko lang tong taon to? May kilala kasi akong ganyan, Sol. Na mas matigas na yung mas matigas na yung mas matigas na yung ngongo kaysa dun sa may-ari ng bahay. 'Di ba? Buti hindi naman nangyari sa iyo 'yan, ano. Ayan, okay. So tinulungan mo na. Okay naman po kami. Tinulungan mo na itong si Luna. Papaanong tulong ang ginawa mo sa kanya sa pag-aaral? Ikaw ba ang nag-finance ng pag-aaral niya? Hindi po. Kasi po malayo din po yung bahay na school, so hatid sundo po siya nun. Almost same school na naman din po kami, kaya okay lang din sa akin. Tapos tinulungan ko din po siya sa business niya. Kasi yung unang business niya dapat is cookies lang po talaga. So hanggang sa finish ka, why not mag-cake? Ayun, nag-cake hanggang sa nag-boom po yung cake. Lumaki na sa yung mga business. Deliveries, lumaki. Mga deliveries po, kami yung minsan nagdi-deliver, and pag magbe-bake, ako po yung nag-mix. Katulong ka na rin. Ako po yung nagsasalin sa mga tray po yung daw. O kaya sa mga lanya, tray na gano'n. Tapos, sa mga hulmahan. Hihintayin ko po siya ma-bake, tapos hahaya ko na po siya matulog kasi mag-decorate siya na bukas. So, ganyan ganyan naman ang suporta na ibinigay mo sa kanya na parehas pa lang kayo nag-aaral noon. Tama? Okay. Parang naging funds din po namin yung cake pag-business niya. Source of income din po. Naging source of income nyo na. Tapos parehas na nga rin kayo nagtatrabaho. So, ikaw, dahil nga nag-live-in na kayo, pinasilong ka na sa bahay nila, sabi mo ay medyo naging kampante ka na sa kalagayan ng relasyon ninyo at nagulat ka nitong ang makapasa sa board exam si Luna at nagpaalam sa'yo. Ano to? Ilang araw nangyari? As in, pagkapasa, nakadadlo ka pa ba sa, may certificate ba na inabot sa kanya? Ganyan, may kinuhang, pero hindi ka nakasama. Ayaw ko na sa'yo eh. Ganun ba nangyari? Hindi. Sinabi na po sa akin yun, parang, nasa Singapore po kasi siya nun nung sinabi niya sa akin. Dapat pupunta ko siya dapat sa dorm niya. Nang gabi na yun na nalupas yung result. Sandali lang. Bakit siya napunta sa Singapore? Nagtatrabaho na ba siya? Nandiyan po yung mother niya. Okay. Andun, nagbabakasyon lang siya? Okay. Pagkatapos, ikaw ba ay may nararamdaman? Sabi mo nga, meron kayong small business na inumpisan dito, ino-operate. Wala na. Board exam po siya, parang i-stop niyo po muna yung business, gawa ng focus sa studies.
Okay. Tapos ikaw Parang rin naman. Naka-post po muna. Naka-post lang yung business, tuloy lang yung, so nagre-review siya, mag-board exam eh. Ako naman po is, umuwi po muna dito sa amin sa bahay. Para, yun. Okay. Parang di naman po kasi masyado nakakaano pag doon pa rin ako nakasalita. Parang nakakahiya din po eh. Yes, tsaka para makapag-concentrate siya, no? Okay, ganito, Sol. Wala ka ba naramdaman na para nagiging distant na itong si Luna bago ka man lang ibinrake? Una po, parang may nararamdaman ako na pero inisip ko na lang baka po kasi sobrang stress niya or busy sa school. Yun na lang po yung inano ko palagi nun eh. Sige, baka focus na lang talaga sa studies niya, baka busy rin. Ayoko naman na dumagdag pa. Ano yung parang inaano ko na lang po. Sol, sorry. Gusto ko malaman yung mga detalye. Dati nakapag-usap kayo, di ba? Meron ngang small business na pinapatakbo, nagtutulungan kayo, bili ka ng ganito mga recados natin, o ikaw na muna bahala dyan. Gusto ko malaman, ano yung naramdaman mo nung itinigil na yung small business ninyo, magre-review na muna ako. Paano na siyang makipag-usap sa'yo pagkatapos nung connection ninyo doon sa pinapatakbo niyang business nung una habang nag-aaral din naman kayo? Bigla bang lumamig? Bigla bang, business partners na lang ba tayo o lovers pa tayo? Ganun ba yun? Hindi po eh. Okay naman po kami nung nag-board na siya. Okay po, actually okay din po. Bisita po ako sa kanya noon. Tapos parang nagbigay siya ng 1 month daw po na ako bumisita gawa ng magre-review siya, post siya isang review kasi nga malapit na yung exam day. Okay. So, nirespeto ko na lang po na sige, okay lang, sige. Kasi nga, for her din naman yun. Sa kanya din naman. Pero nagawa mo ba talaga yung parte mo na, sige, hayaan lang muna kita dyan, o baka ikaw naman yung mayat maya, panay din ang check sa kanya at kaya nairita? Hindi kaya? Baka po siguro ganun din. Kasi, na-update ko rin po siya, kinakamusta ko. Pero, yung nasa-send ko lang po siya, okay lang po sa akin na hindi niya nasa-send. Para at least, pag nakita naman niya, kung magre-reply siya, okay lang po. Pag hindi, busy lang talaga siya. Ayan. Inunawa, inintindi mo naman. Inunawa ko na lang po siya na gano'n. Okay. Alam ko naman po kasi mahirap ko rin po yung exam niya. So, Sol, kailan mo nalaman na eto na, ayoko na sa'yo? Kasama ba yun sa na-review niya? Baka hindi naman siguro, no? Hindi po. O kailan niya ibinagsak yung decision na yun sa harap mo? Day after lumabas yung result ng exam. Ha? Pagkatapos lumabas yung exam, so masaya ka? Yung result pa, masaya po kami. Masaya po ako sa kanya. Kasi nakapublish yan, tama ba? Apo. So masaya ka, ibinalita mo, na-congratulate mo naman siya. Apo. Actually, pupuntahan ko nga dapat sa dorm niya, kaso wala po pala siya doon. Oo. Okay. Tapos hindi mo nga alam na nasa Singapore pala, nasa nanay, nagbabakasyon. Apo, nasa ibang bansa po. At hindi niya nasabi yun sa'yo? Hindi po. Hindi kaya nakalimutan lang? Ha? Hindi ko po alam eh. Baka sabi na po kasi sobrang busy din eh. So, sobrang busy hindi na nasabi, punta ako ng Singapore. Alam mo, kung pupunta ako dyan sa grocery at nakalimutan kong sabihin sa jowa ko, okay lang. Pero kung pupunta naman na ako sa probinsya na ilang oras ang biyahe dyan pa nga sa Singapore, siguro naman maalala ko naman. Sabi niya po kasi nun surprise na daw yung mother niya. Na kahit yung mga tita niya o mga tao sa bahay nila hindi alam na pumunta siya doon. Parang binigla niya lang. Anong sabi naman ng mga kakilala mo sa bahay nila? Totoo ba yon? Nagulat din naman po sila. As in... Ganun, parang hindi naman daw sinabi. Alam po nila, sinabi sa akin, hindi ko po alam. Wala ka rin talagang alam. Wala akong idea eh. Sige, nandito lang tayo sa sitwasyon na kinongratulate mo ngayon, lumabas yung resulta eh. Sumagot naman siya. Ano ba? Tawag? Video call? Ang sabi niya po is, yung lumabas po yung result kasama niya yung mother, sabi niya po is, wag ko na daw po siya muna ulitin kasi wag ko daw kuhain yung moment na yung kasama yung mother.
Okay. So medyo napahiya ka naman ng bahagya doon. Okay. Sige. Pinagbigyan. Tapos sa kanya lang daw niya po sasabihin kung ano, parang kung bakit niya nagawa na hindi nagsabi na ganun. So ano nang naramdaman mo nung oras na yon na kinocongratulate kita? I'm happy for you, my love. Ayan, pero biglang ayun, may anticlimactic na message na wag mo na munang kunin tong moment na to. Mag-uusap tayo pagkatapos nito. Anong naramdaman mo nun, Sol? Nagulat po na to sa bigla. Ganun. Like, hello? Sa akin naman po, okay, sige po. Sige, hintayin ko yun parang tamang time. Pero kailangan ko din naman siguro ng para konting explanation lang kung bakit. At cold na diba, siya noon. Tama ba? Oo. Cold na siya nung yun. Oo. Okay. Diyan muna natin puputulin yung pag-uusap natin dahil alam mo may tumawag sa atin si Vane ng Pampanga. Meron siyang reaksyon para sa ating para sa kwento mo, Sol. O narinig niya, nakaka-relate ba siya o baka meron siyang suggestion para sa iyo. O ito kausapin natin. Vane, magandang tanghali sa iyo. Magandang tanghali po, sir. Oo, Vane. Nakikinig ka sa kinikwento ni Sol. Yes po. Ganun ba talaga kayo kabilis ang mga kababaihan na okay naman tayo ng mga nakaraan? Ang dami na nga natin pinagsamahan, pinatuloy pa kita sa bahay namin. Pero ayoko na sa'yo. Ganun na lang ba talaga kadali yun para sa iba? Para sa akin naman po, hindi po yun ganun kadali. Kasi po yung pinagsamahan, yung tagal ng pinagsamahan nung relasyon, hindi po ganun kadaling i-let go eh. Pero siguro po kaya po naisipan na makipaghiwalay ng babae. Kasi siguro po parang may iba po kasing babae na nag-overthink po kasi sila. Mahilig po mag-overthink ang mga babae. Siguro inisip niya po na ganun po nakapasa na sa board exam. Baka po magbago si boy. Tapos po maging mapornado na po yung relasyon nila. Kaya siguro po naunahan niya na. Ganun lang po yung reaction ko. Pero suggestion po kay Kuya Sol, na ever man po na hindi na po talaga magawa ng paraan. Available ka naman. Yung hiwalayang nangyari. Siguro po, mas maganda na pong mag-move forward si Kuya Sol sa future niya para hindi po ganun mapunta yung nangyari sa hiwalayan. Para po makapag-move forward naman po siya. Pero alam ko naman pong mahihirapan siya mag-move on. Pero at the process, makakayanan niya yan para sa future niya. Lalo na kung ang bilis-bilis ng mga pangyayari. Tapos parang wala man lang warning, 'di ba, na hindi ka man lang masyado nakakita ng mga signs na hihiwalayan na pala ako. Ayan, meron ka naman mga nababasa pero hindi mo alam na ganun na pala kalala. Vane, ikaw ba ay in a relationship ngayon? Yes po, sir. Yun. Ibig sabihin, para masabihan ko na rin si Sol, kung sakaling gusto niyang mag-move forward from Cavite to Pampanga. Ikaw naman concerned lang sa kanya. Ano? Okay. Sige, narinig naman tayo ni Sol. Maraming salamat, Vane. Yes. Thank you po. Ayan, okay, Sol. Balik tayo sa iyo. Hello po. Ayan na. Ayan, biniro lang natin si itong si Vane. But then again, yun nga, ano yung nakikita mo to? Ito na. Punta na tayo sa araw na sinabi na. Sol, ituloy mo na yung kwento mo. Yung araw na nakipaghiwalay na talaga itong si Luna sa'yo, ano raw ang dahilan? Ba't naman biglaan? Yun po, naging komportable daw kami. Tapos para daw siya nag-aalaga ng bata na nakakatagod. Nakakapagod na daw. Ganun. Ganun? Bakit daw para kang bata? Kasi sa kada alis namin, palagi siya po yung nagdidesisyon. Parang minsan gusto niya rin naman po na ako yung lalaki, ako yung mag-man up. So baga ako yung
ako yung mag-decision for us, hindi siya yung palagi. Saan to? Sa mga date ninyo, sa mga pupuntahan ninyo, siya lagi ang hinahayaan mo mag-desisyon? Sa lahat po. Sa lahat po. Ganun. Tapos gusto niya rin po kasi minsan na yung parang ma-feel niya na special siya. Kumbaga, meron ka mga preparasyon. Yun naman ang ine-expect niya sa'yo. Okay. So, sa parting yun, medyo guilty ka. Apo. Pero willing ka naman siguro, kung sinabi niya lang na mas maaga, willing ka naman na baguhin yun. Apo. Sinabi mo naman yun. Kung binigyan na lang niya ako ng chance na gano'n. Oo. Hindi kaso, yung sabi niya ang dami na daw na binigyan na chance sa akin. Bakit nung pawala na sa ako lang sinasabi yung gano'n. Yan. Pero Sol, ito honestly, hindi niya ba sinasabi sa'yo na ikaw naman na mag-isip kung saan ba tayo pupunta o magde-date tayo o sa ganito na naman, ako na naman ba mag-iisip, ano bang sasakyan natin o lalakarin lang ba natin papunta ron? Ikaw ba, hindi ba siya nagsasabi sa'yo noon at hindi mo lang pinapansin? Nagsasabi po siya, pero pinapansin ko rin po kasi every time po kasi na pag ako yung nagpaplano, palagi may maling nangyayari. Palaging hindi na natutupad yung plan. So, inisip ko na, sige, ikaw na lang kasi pag ikaw kasi na natutuloy. Okay. Lalo pag isusurprise ko siya, palagi niya nalalaman. Parang wala na sa hindi surprise. Baka mahina ka naman magtago naman. O baka naman ikaw yung tipo na ikaw yung tipo na magsusurprise nga pero kapag sinabi, sige na, ano bang susurprise mo? Sige na nga. Baka masyado ka naman ding naging mabait. Hindi kaya, Sol? Minsan po ganun. Pero yung one time na sinurprise ko talaga siya, like, ginimkim ko talaga, hindi ko talaga sabihin siya. Bahala ka dyan, sabi ko mag-isip ko, Nalaman pa rin niya. Nalaman pa rin. Paano niya na? Aray ko, paano niya nalaman? Sol, baka masyado ka madaldal. Baka meron kang nasabihan. Meron kang nakasabwat sana sa surprise. Kaso, dinaldal sa kanya. Diba Ayun nga po. Ayun, spill din. Ay, wala din. Yun lang. Ayan, pero sabihin na natin, medyo ikaw ay naliliitan o nasisimplehan masyado doon sa excuse. Pero, gano'n na kayo katagal ngayon na hiwalay nitong si Luna? Mga 2 months na po. Actually, magti 3 months na. Sa magti 3 months na kayo ay hiwalay na nitong si Luna, syempre, hindi ka pa rin makapaniwala, nararamdaman naman natin doon sa explanation niya. Ikaw ba ay meron na obserbahan na meron kayang third party or meron nga kaya, legit nga kaya o valid ba yung kanyang mga excuses o meron pa talagang iba? Wala po eh. Yun po yung inassure niya sa akin na wala daw talagang kahit anong third party. Yun po yung inassure niya sa akin. Kasi sobrang laki ng tiwala ko po sa kanya. Yeah. Pero ikaw naman ay umaasa pa rin na mabibigyan ng isa pang pagkakataon. Kung bibigyan na i-take, tapos gawin yung best. Pag hindi, ang gagawin. Iiyak muna. Masakit yun. Iyak na lang. Hindi, masakit yun. Hindi muna. Pero hayaan mong ang ating programa ay magbigay naman sa'yo ng espesyal na espasyo at pagkakataon para naman harinawa, itong si Luna nga ay nakikinig. Pwede ka namang manikluhod kahit papaano at makiusap na mabigyan pa ng isang pagkakataon dahil sayang din naman yung inyong mga pinagsamahan. Pero dapat ding i-promise mo sa sarili mo, Sol, na magiging better ka na. Yung katulad nga dati, alam mo kasi, yung mga simple na, hindi ikaw na lang lahat magdesisyon kasi para sa kanila, it's a burden of katulad niya, inuubo ka. Diba? Hindi, Sol, kasi it's a burden of responsibility rin, kahit yung mga simpleng date lang. Sa kagustuhan natin na mapagustuhan, mapagbigyan, yung, para hindi ka na di ba minsan iniisip natin mga kadate, para hindi ka na ma-frustrate, o para hindi ka na ma-turn off sa mga pupuntahan natin, ikaw na ang mag-decide. Okay yan minsan, pero kailangan minsan meron ka ring ready na mga suggestions, meron kang preparation. Diba? Hindi pwedeng, sige, ikaw na bahala. Pagka ikaw na lahat bahala, hayaan mo na nga lang siya mag-isa at umalis ka na sa relationship. After all, it's not a relationship anymore kung siya na lang nang siya ang nagde-decide para sa mga maliliit na bagay para sa relationship ninyo. 'Di ba? Para saan pa kung nandun ka?
'Di ba? Dapat katuwang kita, dapat katulong kita sa malaki at maliliit na bagay. Hindi lang sa paggawa ng cake, kahit dun sa pupuntahan nating date, kailangan katuwang kita. Kaya naman eto, bibigyan ka ng heart-to-heart ng pagkakataon na makiusap at manawagan dito kay Luna na mabigyan pa ng isang pagkakataon ang inyong pinagsamahan at pagmamahalan. Go ahead, Sol. Okay na po. Hello po. Hello, Luna. If pwede pa, sana, kung pwede pa sana, bigyan mo ko dyan. Pakita ko sa'yo na iba na ako, hindi pa tulad ng dati. Sana, marinig mo to. Sana maisip mo na bigyan din ako ng chance. Kung pwede pa, or kung hindi naman, okay lang. Kung nawala ako, naging payapa ka, okay lang. If yun. Masaya ka naman na ngayon, okay lang. Hindi na naman talaga yung tinawag ko yun, hindi naman palagi kang masaya. Hindi lang po. Hindi ka ba hihiling na magkaharap man lang kayo at makapag-usap na mas maayos? Ilan naman po talaga yung gusto ko yung tingin ng ayos. Magkaharap man lang. Heart to heart. Mm-mm. Lahat sabihin ang gusto sabihin. Yung palagi ako makukula. Ganun. Oo. At ihanda mo rin ang sarili mo sa mga sasabihin ni Luna. Okay, Sol? Yan. Maraming salamat, Sol, sa pagbubukas ng puso mo dito sa ating programa. Alam ko, mahirap po para kay Sol ang maiyak dahil medyo fresh pa ang kanilang breakup nitong si Luna at medyo matagal-tagal na rin ang kanilang pinagsamahan. Pero sa biglaang hiwalayan, nauwi yan. Pero sana nga rin, Luna, ay pakinggan mo naman ang panawagan nitong si Sol na nasasaktan sa biglaan ninyong paghihiwalay.